Lain niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping soft launch. Ikaw ba, yes, friend, na minsan ka na bang nagpapasok ng isang tao sa buhay mo at ginawa mo siyang misteryoso? Ay, yung tipong marami ang nagtatanong sino kaya ang dahilan ng iyong pagngiti? Sino kaya ang dahilan kung bakit putok na putok ang blush on mo kahit tanghaling tapat? Diba? Lahat sila napapatanong like, katrabaho mo ba yan? O hindi naman kaya matagal mo ng Facebook friend? Or pwede rin dati mong kaklase nung elementary? O yung pwedeng asawa ni Ana Mario? May asawa na pala kaya kinukuble. Pwede rin, di ba? Bahala ka. Depende sa setup na gusto mo. Ay nako, at ito ang soft launch ay ang common term ngayon ng mga Gen Z, di ba? Naming mga Gen Z, yes, paki-include po ako dahil bagets na bagets po si B-Boy Bibo. Oo. No, na ang kahulugan ay hindi mo muna lantarang ihahayag. Hindi mo muna bulgarang ipapakita kung sino ang iyong kasalukuyang kinakalantaryo. Yan. Diba? Meaning walang ibang nakakaalam ng tungkol sa inyo. Hindi mo rin siya nababanggit sa kahit anong kwento. At hindi alam na mga tao sa paligid mo na meron ka na palang, alam mo na, kalandian, kaanuhan. Oh, yung tipong akala nila single ka, lalo na ngayong Valentine's Day na wala kang kadate, wala kang makakasama, kaya lahat ng tropa mo niyayaya ka na, uy, labas na lang tayo, total pare-parehas naman tayong single, tayo na lang magsama sa Valentine's Day without them knowing na meron ka naman palang kadate. Ganda-ganda naman yan eh. Kapade-pode niyan eh, diba? Tibay mo rin eh, no? Kaya dyan ako bilib sa'yo eh. Yung talagang meron kang determinasyon, eagerness na talagang magkaroon na ng jowa. Diba? Yung talagang itatago mo muna siya, poprotektahan mo ng todo para lang hindi siya mabate, hindi mausog, ganun. Diba? Kung ayaw mo mausog, ayaw mo bate, palawayan mo. O kaya lawayan mo mismo, ikaw mismo ang maglaway sa kanya. Diba? Yung tipong talagang gagawin ng lahat ng paraan, lahat ng kautusan, lahat ng paniniwala, lahat pati feng shui sama mo na. 'Di ba? Maitago lang ang jowa mo sa mata ng mga taong mapanghusga. Oo, kasi nga may tinatawag rin tayong mga evil eye. Oo, sila yung mga taong may tingin, no? May sulyap, may titig na nakakausog, nakaka-jinx, ika nga, no? Nakaka-preempt. Oo, no? Nape-preempt nila yung launching mo. Launching, may sariling launching. Di ba kasi minsan aminin nyo naman no na kapag nasa stage na bago pa lang kayo, kumbaga hindi pa malalim yung namamagitan sa inyong dalawa, wala pa masyadong feelings na nabubuo, tapos naikwento mo na sa iba. 'Di ba? Nailantad mo na kung sino siya, yung pagkatao niya, katangian niya, kung paano kayo nagsimula. Kumbaga ang dami-dami na agad chika, ang dami-dami na agad nakakaalam. At ang tendency noon, ang dami na rin nilang haka-haka. Ang dami na rin nilang impressions na hindi mo naman hinihingi. 'Di ba? Maaaring kahit sabihin mo pa na good impressions yan eh. Kahit sabihin mo na ang narinig mo lang sa kanila, oh, yung pogi naman ng jowa mo, yung ganda naman yan. Hindi pa rin eh. Kasi alam mo naman na plastic yung mga kaibigan mo eh. Alam mo na may nasasabi at nasasabihan sila behind your back. So ang ending, diba, pag pinakilala mo na agad siya, sasabihin, ay, mukhang manloloko. Sasabihin, ay, mukhang di sila magtatagal. Diba, yung mga ganyan, behind your back yan ha. So ang ending yun nga, nai-evil eye. At kung malaman mo man, kung diretso mang sabihin sa'yo, na ganun yung tingin nila tungkol dyan sa taong kalandian mo, nagkakaroon ka ng, dadalawang isip ka, napapa-question ka, like, naiisip mo na, oo nga no?
what if manloloko nga talaga to? Diba? Kumbaga naaapektuhan yung opinion mo dahil sa kanila. Diba? Dahil sa opinion ng iba. So, gets ko naman yung konsepto nito, which is fun din naman, di ba? And cute lang na, di ko muna sasabihin sa inyo kung sinong jowa ko. Basta, naging jowa nyo na rin to. Naging jowa, sinuka nyo na to, kakainin ko lang ulit. Charot lang, di ba? Naiintindihan ko, gets ko yung concept na yan, and it's kinda fun for a startup relationship. 'Di ba, na mag-establish kayo ng relasyon na kayong dalawa lang talaga, away from other people's opinion, away from other people's eyes, 'di ba? Like, wala lang, kayong dalawa lang talaga, magkikilanlan kayo, magi-getting to know kayo, yun yung better term, nang kayong dalawa lang, na wala masyadong opinion ng iba at haka-haka ng iba. Tsaka para pag hindi man matuloy, hindi ka mukhang tanga, di ba? Wala maghahanap sa'yo ng mga kaibigan mo, pamilya mo. Uy, asan na yung pinakilala mo nung nakaraan? O, diba? Wala nang paliwanagan kasi nga hindi mo naman pinakilala sa kanila. So, walang bearing. Hindi ka nila hahanapan. So, ang bottom line lang ng ating usapan ngayong gabi, mga yes, friend, ay wala lang, tuloy mo lang yan kung saan ka masaya, kung goods naman kayong dalawa sa setup na meron kayo at napagkasunduan nyo na ganyan lang muna, 'di ba? Na soft lang ang lahat, hindi lahat minamadali, kumbaga dahan-dahan, gradual ang pag-penetrate sa buhay ng isa't isa, pagpapakilala sa kanya-kanyang kaibigan o pamilya, okay lang. 'Di ba? Ang mahalaga naman, kayong dalawa yan. Enjoy the moment, savor the moments, 'di ba? Mag-date kayo sa underground kung gusto niyo para wala makakita sa inyo, kung talagang low-key lang ang gusto mo, but just make sure na yung taong tinatago mo ay tinatago mo dahil gusto mo lang protektahan sa ngayon. I mean, gusto mo lang protektahan yung ine-establish ninyong relasyon, hindi dahil tinatago mo dahil meron na siyang ibang karelasyon. Kasi iba yon, mahirap yun, ibang payo yon, ibang usapan yon. Kasi may mga ganyan din, di ba, na itinatago hindi dahil pinoprotektahan sa mga matang mapanghusga, kundi tinatago dahil kalaguyo. Yan. Kaya, yan, no, again, going back, enjoy nyo lang yan, yung relationship na meron kayo, at sana soon enough ay, diba, pasasaan pat malalaman na rin nila kung sino ang dahilan ng iyong saya, ng iyong pagngiti. Naks naman. No, tapos pag nalaman namin na hindi pala kayo magkakatuluyan sa huli, edi wow. Edi shing, at least again, hindi nga kayo hard launch, so hindi rin namin kilala kung sino siya, kaya okay lang. Ay nako, well anyways mga yes friend, ilo-launch ko na rin sa inyo kung sino nga ba ang mga mapalad, maswerteng nanalo ngayong araw para sa hinihintay nyo. ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, wala nang soft launch. Ito na, ibubulgar ko na, ipapakilala ko na sa inyo ang buong pangalan ng mga masiswerte nating yes, friend, na nagkamit ngayong araw ng 500 pesos para sa ating ACS. Pera lang yan natin sa inyo ng 101.1 Yes FM and of course ng ACS Manufacturing Corporation. Ngayong araw nga po ay February 12. Mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista, ito na ang listahan ng mga nanalo. Congratulations sa mga pagmumukha ninyo: Mark Angelo Dakis, Rose Ann Joy Reyes, Jericho Sotelo at Jazel Merales. Congratulations! Meron kayong tigli 500 piso, so matotal na 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw. Kaya naman ituloy-tuloy nyo lang ang pagtutok sa 101.1 Yes FM at ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At syempre, bukod pa dyan, i-follow nyo na rin yung Facebook page ni DJ B-Boy Bibo. Oo, dahil pag pinalo mo ako at nakita mo araw-araw yung pagmumukha mo, para ka na rin nanalo ng 500 piso. Kapal ng mukha. I-follow mo na ako ha. At DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Same lang yan sa aking TikTok, Facebook, Instagram at X account. Again, ang promong ito ay hatid sa atin ng ACS. Pera lang yan. ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS!
Yes, friend! 3 oras na BB Time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:38. Good night, BB. Mwah, mwah.